Look at the abuse of power of these people who are there. How can I respect you? How can mo kung palabanin sa'yo nakatali kamay ko? Tapos ang yabang-yabang mo. Ang yabang-yabang mo. Alis ka dyan sa takot ako sa Kongreso? Takot ako sa Senado? Hindi. Ikaw takot sa Korte. Bakit tayo pumunta sa Korte? That is where the judgment should come from. It should not come from you. Ang mapumunta ako dyan, anong mangyari? Igigilty mo ako? Ang mangyari mo lang, contempt, tapos bilanggo. Yun lang. Tapos mayroong naghihintay sa akin doon, dali na ako somewhere or wherever. So mamaya mapapanood yung medyo mahaba-habang video ni Quiboloy, no? Medyo, ito muna, intro muna tayo mga kabanat. Ito mga kabanat, no? Parang may punto dito si Pastor Quiboloy sa pahayag niya patungkol sa ginawang hearing ni Risa Hontiveros. Ito yung isa sa mga dahilan kaya ayaw niya pumunta sa Senado dahil wala naman daw talaga patutunguhan itong kanyang akusasyon sa kanya, no. Dapat daw ang gawin ni Risa Hontiveros, no, magsampa na lang ng kaso sa korte instead na patawag niya sa Senado, no, at ipapahiya niya lang yung tao. At saka kung hindi magustuhan yung mga sagot, iko-contempt niya at ikukulong. So, parang lumalabas mga kabanat, yung Senado, Kongreso, yung plenaryo nila sa hearing, parang ginagamit nilang kasangkapan para mamamahiya ng tao. Kapag hindi nila gusto daw, no, di umano, yung kapag hindi nila gusto yung pakinggan nila, no, hindi kung ibang salita, hindi favor sa nais nilang marinig, sasabihin nila ay nagsisinungaling. Kasi itong mga senador ay mayroon ng pre-judgment sa iyo, no? Pre-judgment na ibig sabihin guilty ka na sa kanilang paningin. Doon na kasi yung pananaw nila, kasi nandoon na sa kanilang unang mga testigo. Itong si Quiboloy kasi mga kabanat, may mali din. Dapat noong una, dininay niya na. Ang dami-dami niya pa kasing sinasabi, di ba? Yung nagsalita yung babae na pinagsamantalaan siya ni Quiboloy sa murang edad, no? Yung nga masabi yung babae, yung mangiyak-iyak siya, tumawag siya sa mama niya at sinundo siya ng mama niya dyan sa abang lugar yon. Dapat, no, doon pa lang kasi sinabi na ni Quiboloy na sinungaling yan. Hindi yung kinounter niya. Kinounter niya na ang pag-counter niya mga kabanat ay parang favor, no? Parang nagpapatotoo na ang babae talagang, bagamat di niya sinabi ni Quiboloy na ginalaw niya, pero nandun sa temang may posibilidad na naging totoo yung pero iba, di ba? Hindi man sinabi ni Quiboloy na ginalaw niya, pero ang sabi kasi ng babae, yung no, pinagsamantalaan ko ni Quiboloy, pinapunta ko sa kwarto, pinahubad ako, no, sa murang edad niya noon, mga wala pa atang 18 o underage in short. Tapos ang sagot doon ni Quiboloy, kayong mga babae, napakaraming babaeng umahabol-habol sa akin, no, nung tinanggihan ko, ayun, pinaliktad ako. So mali yung sagot ni Quiboloy na yan. Dapat ang sagot ni Quiboloy noon pa ay sinungaling ang mga yan, gaya ng mga sinasabi niya ngayon. Di ba? Sabi niya ngayon kasi, yung mga witness, lahat ng witness ni Hontiveros ay mga sinungaling. Dapat yun na ang word na binitawan niya noon. Hindi yung kinounter niya pa, no? Yun ang kumbaga yung nakapagbigay. Kaya nga may mga video tayo nagsasabi na parang may posibilidad na ginawa talaga ni Quiboloy, no? Nga ganun. Ayon sa testimony. Kasi yung counter ng pananalita, may posibilidad Kahit sa among unggulo tingnan mga kabanat, kapag yun ang mo, kahit dalhin pa sa korte yun, talagang medyo malagay sa alanganin si Quiboloy kung ganun ang word na binitawan niya May posibilidad kasi na totoo bagamat madali naman kasi, lahat naman talaga kasi ng mga lahat naman talaga kasi ng akusado ay talaga magdi-deny. Pero babasihan yun sa mga sinasabi niya. So, yun ang foul ni Quiboloy. Dapat niya. So, ito, panoorin nyo itong extra video, no? Yung paano niya. No? So, panoorin muna natin itong kunting pahayag ni Pastor Quiboloy bago tayo magbigay ng full statement dito. Baga opinion. Wait lang.
Look at the abuse of power of these people who are there. How can I respect you? How can I face you and respect you? Itong aking 17 conditions are not unfair. They are just for the fairness of the fight. Punta ko dyan, you waiver your rights of contempt power, you waiver your rights of immunity, and I can cross-examine all of your witnesses. 17, basahin mo yan. O di, fair tayo. Fair tayo, maglaban. Huwag mo kung palabanin sa'yo nakatali kamay ko. Tapos ang yabang-yabang mo. Ang yabang-yabang mo, alis ka dyan sa Senado, pili ka ng lugar, magdebate tayong dalawa dito sa SMNI na wala kang contempt power. Kahit lahat ng congressman na kasama mo, magsama na kayo, pati yung nasa kongreso. Sila si Pimentel, sila si Tambunting, magsama kayo. Magdebate tayo, ako lang isa dito. Tapos, debatihin ninyo ako dito with any issue. Walang contempt power, pantay ang atin, dito kayo makikita ko. Laban ako sa inyo. Pero, huwag mo kong palabahan na katali kamay ko. Nakatali pa ako. O tapos ang yabang-yabang nyo. O tapos yung mga witness ninyo, puro pa mga sinungaling. And you know that they are lying. Under oath. Kaya tinakpan mo yung mga mukha nila. You know that. Ako, sabi mo, takot ako sa Kongreso? Takot ako sa Senado? Hindi. Ikaw takot sa Korte. Bakit tayo pumunta sa Korte? That is where the judgment should come from. It should not come from you. Ang mapupunta ako dyan, anong mangyari? Igigilty mo ako? Ang mangyari mo lang, contempt, tapos bilanggo. Yun lang. Tapos mayroong naghihintay sa akin doon, dali na ako somewhere or wherever. Ganun ang laban natin, hindi patas. So, answer my 17 conditions, verify them, and then sign them, and I'll be there. So yun ang short na pahayag ni Pastor Kibuloy doon sa 17 condition, no, ni Risa Hontiveros, no. Medyo alam mo mga kabanat, sa pananalita ni Pastor Kibuloy, may punto naman talaga siya eh. Yung Senado kasi talagang ang witness diyan, no, yung ang mga taong pinapatawag nila, nakatali naman talaga yung kamay eh. Hindi ka makasagot diyan. Alam niyo yung mga congressman, senador, bawal ka magbigay ng suggestion diyan. Try mo sila bigyan ng opinion konti. Kung hindi ka malagay sa kamote, pakamutihin ka nila talaga, no? Sisigawan ka nila talaga. Try mo magbigay ng konting suggestion sa kanila. Halimbawa, ikaw resource person, pangaralan mo sila, tapos ka, no? Kung saan ka papulit. Yun na napapansin ko. Ako hindi ko kinakapihan si Kibuloy, pero may punto si Kibuloy eh. May punto siya eh, no? May punto siya na kahit pumunta ka dyan sa Senado, wala ka talagang dyan, wala kang, kumbaga, luluhod ka talaga sa kanila dyan, no? Luluhod ka talaga sa mga senador, congressman, luluhod ka talaga kasi hindi ka na dyan, kumbaga yung laban dyan, hindi naman talaga patas eh. Talagang nakatali yung paa mo dyan, parang nakatali yung paa mo dyan na hala, sige ka lang, bira ng bira sa'yo, no? Tapos sasagot ka, ang sasagot mo lang yes or no. Kapag sumagot ka, bigyan ka ng halimbawa, yung sagot mo 5 minutes. Once nga yung sinagot mo hindi sang-ayon sa kanilang pangdinig, ko-condemn ka nila yan at ikukulong. Tested na yan eh. Marami tayong nakitang hearing, no? Dami tayong nakitang hearing. Kapag hindi sang-ayon sa kanila, ay talagang ikukulong nila yan, mga kabanan, no? Dapat talaga, tama yung sinabi ni Kibuloy, dapat sa korte na lang idudulog. Yamang nakita naman ni Risa Hontiveros na meron talagang, kumbaga, guilty sa pananaw niya. Itong si Kibuloy, no? Guilty si Kibuloy sa pananaw niya, ay di sampahan niya ng kaso sa korte. Ito kasi, mga kabana to, no? Itong babae na ito. Itong may araw, nilagyan ko. Ito yung isa lang naman sa nakita ko na medyo, nung nagsasaysay kasi ito ng kanyang testimony, napakalaswa yung mga word na ginamit niya eh. Ito yung parang minor de edad pa ata ito. Pumasok sa KGC. Tapos parang may dorm sila, no?
No, yun ang testimony niya. Tapos pinapunta sa doon sa mismo sa kwarto ni Kibuloy. At yun daw, no, kunwari, naligo muna siya, no? Ayan sa testimony niya. Yun siguro. Tapos, tapos, yun, ang dahilan, magmamassage. Tapos pagdating doon, pinahubad siya ni Kibuloy. Lahat-lahat wala na. Yun, no? Tapos nung counter kasi ni Kibuloy, mga kabanat dito, sa pahayag ng babae dito, medyo, ang nasasabi ko, medyo tumugma eh. Kasi ang sabi ni Kibuloy, nung umayaw ako, binaliktad na daw siya, no? Yung ang dami ko nung babae, 'di ba? Sabi ni Kibuloy, maraming babae naghahabol-habol sa kanya. Nung tinanggihan niya, binaliktad siya. So, ibig sabihin, marami talagang pero hindi natin sinabi na ginalaw niya, pero ang nakakaalam diyan, no? Yung katotohanan talaga ang lalabas diyan. Dapat talaga itong babae na ito nagsampa ng direkta sa Korte Suprema. Korte na kasi sa korte talaga patas eh. Maaring magsalita si Kibuloy, no? Kasi ito kadami-dami nila eh, no? Hala, salita ng salita, sige, kung ano-ano, kahit ng issue na wala namang kakwenta-kwenta, hala, ipapasok pa rin ni Risa Hontiveros, gaya ng sinabi ko na yung sinabi ng babae na pinagtitinda siya ng utap, pinagbibigay siya ng sobre, kumbaga, in short, sa madaling sabi, ng lilimos. So, ang ganang issue mga kabanat, hindi na dapat pinasok diyan sa issue na yan dahil wala namang yan eh, wala namang yan eh, hindi naman, alam mo bakit kung pumasok ka diyan sa KGC kung hindi mo naman talaga gusto, di lumabas ka, di ba? Lumabas ka, ginusto mo yan eh, gusto mo talagang ginusto mo rin ng mga limos, hindi andyan ka, nang limos ka. Kung nakita mo pinaglilimos ka, kung umayaw ka, hindi, wala. Yan ang doon. So, yan lang muna mga kabat. Maraming salamat sa iyo. Next video.